Bakit lagi kang gutom? Yan ang problema natin, di ba? Lagi tayong gutom, di natin alam anong dahilan. Minsan, pag tumatanda tayo, syempre tumataba tayo, gusto natin mag-diet konti. Ang hirap mag-diet. Konti lang, ilang oras ka lang hindi kumain, gutom ka na. Nanginginig ka, pero overweight ka pa rin. So, tignan natin, bakit ba tayo nagugutom? Diba? Maraming dahilan eh. Hindi lang dahil kulang sa pagkain. Number 1, pag lagi kang gutom, di ba, pwedeng talagang gutom lang or pwedeng sintomas siya ng diabetes. Okay? Ang mga taong may diabetes, laging gutom. Kasi nga, kahit kumain sila ng maraming pagkain, yung sugar nila, yung glucose, hindi pumapasok sa katawan. So, ang sintomas ng diabetes, laging gutom, marami pa iba, laging uhaw, namamayat, nanginginig ang kamay, laging pagod. Yan. Number 2, pag lagi kang gutom, pwedeng bumababa blood sugar mo. Nakaramdam na ba kayo ng hypoglycemia? Talagang parang malulula ka, parang matutumba ka, parang mabubulol ka, parang babagsak ka, nanginginig ka, pinapawisan ka, low blood sugar. Yan. Okay. Pwedeng sumasabay sa anxiety, sa stress, pero pag low blood sugar, medyo nalipasan ka na pagkain yan. Kasi ang problema, pag nasanay tayo sa maraming pagkain, tapos biglang hindi ka kakain, nasanay yung katawan mo sa maraming load ng pagkain eh. So, mas mabilis ka ma-low blood sugar. Bukod sa gutom, may nervyos, palpitasyon, namumutla, nanginginig, pinapawisan, namamanhid. Number 3, puyat. Ang mga taong puyat, laging gutom. Baka ito ang dahilan. Pag kompleto ka sa tulog, mas maganda yung pakiramdam mo. Hindi ka magugutom. Pero pag kulang ka sa tulog, tataas ang stress hormone mo, cortisol. Pag tumaas yung stress hormone mo, magugutom ka. Yan. Yung mga taong kulang sa tulog, gutom sila, mainit ulo, clumsy, mabilis maaksidente, tumataba. Kasi nga, binabawi. Kaya nga yung mga nagna-night shift, yung mga nasa call centers, nagna-night shift, kita mo, hindi nila mapigilan eh. Kakain sila ng kakain. Kasi nga, kailangan bumawi yung katawan sa kulang ng tulog. Di ba? Kulang siya ng energy. Kailangan na niya matulog, hindi siya makatulog. Babawi niya sa maraming pagkain na unhealthy foods. Number 4, pag very stressed ka, mas magugutom ka. Ayan, when you're stressed or anxious, maglalabas ng cortisol. Pag naglabas niyan, gutom ang pakiramdam. Bukod sa gutom, may headache, sleep problems, masakit ang tiyan, stress din, acidic, tsaka parang magpapanik, parang magagalit bigla. Number 5, ito. Para hindi tayo magutom pag nagda-diet, baka wrong diet tayo. Okay? Pag kumakain tayo, ang nakakapigil sa gutom, dapat high protein. Okay? Pag marami kang protein ang kakainin, pwede nyo i-try. Pag kumain kayo, minsan pag kumain ako, kanin lang at ampalaya, mamaya gutom na ako. Mga 2-3 hours gutom na ako. Parang baliwala yung kinain kong gulay. Pero pag si Doc Lisa kumain ng 2-piece chicken and rice, kahit walang gulay, siya busog pa siya after 4 hours. Kasi yung chicken, yung manok, may protein eh. Karne, may protein. Isda, may protein. Mas nakakabusog siya. Mas tumatagal ka. Okay din yung gulay, pero medyo mabilis mawala ang yung laman ng tiyan. Ang problema, pag mahilig ka sa mga kaning puti, pastries, fast foods, mabilis ka rin magutom. Kasi itong mga sugar na to, itong mga white rice, kaning puti, kain ka lang marami, busog ka sandali, mamaya bagsak ulit, gutom ka na. Mas gusto mo yung high fiber and may protein, mas tumatagal ka. So baka wrong yung diet mo. Number 6, yung mga uminom ng gamot. May gamot na nakakagutom. May vitamins na nakakagutom. Vitamin B complex, di ba? Vitamin B, binibigay sa nerves, pampalakas, pampatulog, stress tablet, vitamin B yan. Kaya lang vitamin B nakakagutom. Merong mga gamot sa utak, antidepressant,
nakakagutom. Antipsychotic drugs, nakakagutom. Diabetes medicine, steroids, nakakagutom. Minsan yung pang-allergy, nakakagutom din konti. Kaya huwag magulat kung medyo mas gutom ka. Number 7, obvious buntis. Diba? Pag buntis, laging gutom. Kasi syempre, kailangan ng baby. Ang mga nanay, mga buntis, 5 pounds ang tinataba during the first 3 months. At every week, mula sa second and third trimester, mula 4 months up to 9 months, every week, 1 pound ang tinataas nila. Thyroid problem, hyperthyroid. Kung may problema kayo sa thyroid, ang lumalaki, hyperthyroid, pinapawisan, naiinitan, nanginginig, lumuluwa yung mata, may problema sa thyroid, laging gutom yan. Kasi ang thyroid natin, yan ang accelerator ng katawan eh. So, pag overactive siya, gutom na gutom ka lagi. Mabilis ang pulso, nervyos, pinapawisan, naiinitan, laging uhaw at laging gutom. Mahilig sa mga diet drinks, kahit yung mga artificial sugar, meron na rin mga fruit juice nilalagyan ng artificial sugar, artificial sweetener, mas gutom ka rin. Kasi nga, pag nalaman ng utak natin, syempre yung utak natin, uminom ka ng matamis isip ng utak natin, nako may darating na matamis, meron kang kakaining matamis, fake sugar siya. So, yung utak mo, intay ng matamis na dumating, wala naman dumarating, fake sugar siya. Lalo ka lang magugutom. Plus, may sugar craving ka, maghahanap ka pa rin ng kapalit na matamis, tataba at headache. Dehydration, kulang sa tubig. Pag kulang ka sa, diba sinasabi ko sa inyo, kailangan 8 baso hanggang 10 basong fluid or water in a day. Kasi pag dehydrated ka, ang dami mong problema. Sakit sa kidney, sakit sa UTI, kidney problem, sa balat, sa tiyan, kailangan mo maraming tubig, sa utak, plus gutom ka pa. Diba? Kasi minsan, yung utak natin, hindi niya alam gutom ka ba or uhaw ka lang. Diba? Baka nauuhaw ka lang, nauuhaw ka lang sa tubig, dehydrated ka, kumain ka na ng isang platong kanin. Mali. Tubig lang pala kailangan mo. Minsan, tubig lang pwede na. Pag dehydrated, hilo-hilo ka rin. Para kang hypoglycemia. Parang mababa blood sugar mo. Pag sobrang exercise, magugutom ka, pero actually, okay lang to. Okay lang. Actually, pag kakatapos mo mag-exercise, usually hindi ka nga magugutom Pero okay lang magutom ka kasi na-burn mo naman yung calories kung naka-burn ka ng 400 calories, kinain mo lang 300 calories, so papayat ka pa. Kung healthy naman kakainin mo afterwards, okay mag-exercise, papayat ka pa niyan. So, yan ang mga dahilan. Possible, titingnan natin kung meron kayo nito, kaya kayo nagugutom, kulang sa tulog, dehydrated, sobrang stress, diabetes, low blood sugar, sobrang alak, hindi rin maganda, nakakagutom. So, paano tayo magda-diet nang hindi nagugutom? Ito problema natin, lalo na sa mga edad 40, 50 pataas. Tulad na sinabi ko, more protein. Bawasan yung kanin konti lang, more protein na, mas tatagal ka. Mas lalampas ka ng 4 hours to 5 hours na hindi nagugutom. Ako, problema ko yung sa gabi. Pag kumain ako ng 6 p.m., baka hindi na ako umabot ng 6 a.m. Hindi kaya intermittent fasting. Manginginig tayo sa gutom. So, eat more protein. Damihan mo yung mga gulay mo, high fiber foods, watery, maraming tubig. Konting exercise, minsan nakaka-control ng hunger. Kasi nga, nagda-diet. Pag gumagalaw-galaw ka naman, mas magugutom ka, pero mas pwede ka naman kumain, makakabawi ka. So, depende ito sa inyo. Drink fluids, tulad na sinabi ko, maraming tubig or watery. Nagda-diet tubig na lang tayo. Okay, bago kumain, uminom ng 1 basong tubig, mas busog. Diba? Para at least may tubig na yan. At dapat, small, frequent meals. Pag nagutom ka, wag naman lumamon ng marami, di nasayang yung diet mo. Bawat gutom, ako ginagawa ko sa gutom, saging. Ang dami naming saging ngayon. So, pag nagutom, kalahating saging, 1 tasang mainit na tubig. Pag nagutom ulit, kalahating saging, 1 tasang mainit na tubig.
Pag nagising ako madaling araw, nagugutom ako, sumasakit na yung ulo ko ba nagugutom ako. Parang may connection yun eh. Masakit ang tiyan, sasakit ang ulo, parang humihilab siya, mild headache, kalahating saging, mainit na tubig, pwedeng chamomile tea, para umabot lang ako sa susunod na pagkain. Kaya dapat small, frequent meals lang para hindi ka tumaba. Kailangan pa konti-konti. Kaing, ano tawag ng Doc Lisa? Yung kaing. Kaing ibon lang tayo. Oo. Huwag kaing baboy. Kaing ibon lang. How to control hunger? Sleep, haba tulog, healthy fats, protein, pampabusog, konting exercise, maraming tubig, yung mga ayaw minom ng tubig dyan, fruits and vegetables, pangtawid lang yan. Ha? Pero syempre, hindi pwede masyadong maraming matatamis. Ito, may rating. Oh. Ano ba yung gutom mo? Sobrang hungry, slightly hungry, medyo busog, sobra busog. Ako lagi ako dito, medyo hungry tayo. How to stop overeating? Yan, dahan-dahan ng kain. Kalma lang. Mas mabagal, focus, mindful eating, eat without distraction. Tawanan yung pagkain, kailangan tatawanan pa daw. Ibaba yung kutsara, tinidor. Yung, kaya nga sa mga Japanese, di ba, chopstick. Kaya nga chopstick pampapayat eh. Chopstick, hirap ka kung paano kakakain ng marami sa chopstick. Di ba? Kutsara, dapat maliit lang ang kutsara. Eh tayo, bale, wala, kakamayin natin, di ba? So pag kinamay mo, ay talaga subo ng subo. Put utensils down. Maghintay ng 20 minutes, bagal ang kain, high fiber foods. Nguya ng nguya muna. Tapos pag medyo busog ka na, 50% full ka na, tama na. Yan, no? Protein, small meals, maraming tubig, iwas sa processed foods and sugar. Yung mga dukot-dukot, doon tayo matatalo sa diet natin. Kasi kahit kahit kumain ka ng ice cream, hindi ka naman mabubusog eh. Kumain ka ng matatamis na chocolate, hindi ka mabubusog eh. So, dito na lang, gulay and protina, tsaka tubig lang. Di ba? Secret, tubig lang. Hindi soft drinks, hindi fruit juice, kung ano pa, hindi energy drinks, kahit buko. Okay ang buko, kaya lang kung nagda-diet ka, 45 calories din eh, per glass ng buko. So, sana po nakatulong to para maibsan natin yung gutom habang nagda-diet at malaman rin yung mga dahilan bakit lagi tayong gutom. Salamat po.